54. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay may maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit kailangan sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil dito'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok na muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling yon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, "Anong kailangan niyo?" Wala ring nagtanong kay Jesus, "Bakit ninyo siya kinakausap?" Iniwanan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan nyo ang taong nagsasabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Guro, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi nyo nalalaman." Kaya't nagtanong-tanungan ng mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa't anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan." Maraming Samaritano sa bayang yon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, "Naniniwala kami ngayon na hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan." Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea.
Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak. Naniniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga yon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? 1:00 po ng hapon nang siya'y mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama na nung oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang inyong anak, kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Ito ang salita ng Diyos. Ang ating Philippine Standard Time, 4 a.m. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Cellphone Plus Gold. Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhone Plus Gold ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. The king of rock and roll lives on for one electrifying night in Manila. Experience the world's champion Elvis Presley tribute artist, Emilio Santoro, with a special opening performed by the sensational Rio Brothers. There were bells on a hill, but I'll never have them ringing. At the Grand Ballroom of Solaire Resort, Quezon City on August 28. Sing along to the timeless hits, relive the golden era of rock and roll, and celebrate the music that defined generations. Get your tickets today at the Solaire Box Office and Ticket World. Presented by DMC Philippines, Solaire Resort, Quezon City, and DWWW 774. Sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ating tutukan ang pinakabagong ulat, mahalagang kaganapan at live updates kaugnay ng impeachment trial sa Senado. Manatiling nakatutok para sa malinaw, mabilis at makabuluhang pagbabalita. Hatid sa inyo ng DWWW 774 News and Public Affairs Team. Makinig, makialam, maging mulat sa bawat pangyayari. VP Sara Duterte Impeachment Trial. The DWWW 774 Special Coverage. Akala mo ba, kapag naging lolo at lola, pahinga na sa spotlight? No way! Dahil ngayong Grand Hangout Grandparents Appreciation Day, sila naman ang bida. Mga lolo at lola, panahon na para ipakita ang inyong talento sa pagkanta. At ipakita sa buong pamilya na age is just a number. Mark your calendars. Magkita-kita tayo sa September 6, araw ng linggo, sa SM North EDSA Sky Dome. Simula alas 10 ng umaga para sa isang araw ng tawanan, kwentuhan, bonding at walang kupas na saya kasama ang ating mga Grand Peeps. Gawin nating extra special ang ating bonding sa meet and greet kasama ang inyong paboritong ka-music anchors. Special guest din natin ang April Boys 2 at ang J Brothers. Abangan din ang pagbabalik ng pinaka-exciting na talent showcase para sa ating Grand Peeps. Grand Peeps Got Talent Season 2. Mas masaya, mas bongga, mas kaabang-abang. Kaya mga apo, wag lang manood. Suportahan ang inyong lolo at lola dahil
Sa Grand Hangout Grandparents Appreciation Day, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kanilang edad, ipinagdiriwang natin ang kanilang buhay, talento at pagmamahal. Grand Peeps Got Talent Season 2 mula sa DWWW 774, your ultimate news and music radio. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW 774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang DWWW 774 at pamunuang ito. Kung balita ang hanap mo, dapat ikaw ang unang nakakaalam. Sa bawat pagising ng bayan, sumabay ka sa agos ng mga pangyayari. Dahil sa panahon ngayon, lamang ang may alam. Ito na ang 774 headlines sa alas 4. Diretso, walang paligoy-ligoy, mga balitang bagong hango, mainit-init pa, napapanahon, mapagkakatiwalaan at lehitimo, mga tunay na kwento ng bansa at tibok ng buhay ng bawat Pilipino. 774 headlines sa alas 4 kasama si Brian T. Bone Kitoriano at ang buong puwersa ng DWWW 774 News Team. Malaman, siksik at higit sa lahat, legit. 774 headlines dito lang sa DWWW 774, ang himpilan ng mga unang nakakaalam. Naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda o modelo sa ating mga kabataan. I call upon Congress to enact laws that will penalize gun owners for the non-safe keeping of their weapons. Sa dalawang nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang penalty ng paggamit ng legal guns kung kinuha lang ng bata at kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril, ang may-ari ng baril. Ang penalty sa bata na bumaril ay treated as a juvenile. Isn't the owner of the gun equally responsible? I call upon Congress to review the laws of loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable. I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms but also their uniforms. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay bango. Dito sa silangan ako'y isinilang kung saan nagmumula
ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi, ngunit di ko may pakita tunay na sarili. Kung ating hahanapin ay matatagpuan, tayo ay may kakanyahan dapat na hangaan. Subalit nasaan ang sikat ng araw? Ba tayo ang humahanga doon sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nanggagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanok. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Dito sa silangan tayo'y sinilang, kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Subalit nasaan ang sikat ng araw? Ba tayo ang humahanga doon sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nanggagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanok. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Mayroong isang aso na ikpangulong, siya'y humingiyaw, hindi tumatahol. Katulad ng iba, painglis-inglis pa, na kung pakikinggan, mali-mali naman, huwag na lang. Gusto ko Pinoy, 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 Pinoy. O Jaryo, Jaryo, Jaryo sa radyo. Brian ko, anong balita? Brian ko, anong balita? Good morning! In between, tried to separate us. But knock, knock on wood, you understood. Love was so new, we did what we had. See 'em, I know what you are. Smashing foreigners, murder shit at the coroner, Jackie Joyner, racing rats, all summer, woke the dawn up. All I did was hold my arm up, top going up. It looked like I let the sun What the fuck? I'ma have to pump brakes on these hoes. Real shooters, I don't never pump fake on these hoes. Me and Pluto pull up in that new Ferrari drip. Always eating Japanese, so I'ma need wasabi dip. Albums in, pull a milli for a shout. While these bitches is served up milli, but nilly wanna loud. Spend my money on some dope, with my money envelope.
deserve an award for the role that you play. No more masquerade. You're one lonely star. I've always touched my body, throw me on the bed. I just wanna make you feel like you never did. Touch my body, let me rub my thighs, all around your waist, just a little taste. Touch my body, know you have my curves. Come on, give me what I deserve and touch my body. You can put me on you like a brand new white tee. I hug your body tighter than my favorite jeans. I want you to caress me like a drop. I'm coming home straight after work, so you can have me all to yourself. We'll be alone, just me and you, with no one interrupts what we do. You say, oh, where are you going? In the night I'm awake, cause my body's not close to you. But you don't call me, out of respect you can bet that you'll be waiting home for me. I'm out for the Gucci bag, Birkin bag, she in a bag, she drip, she swag, never mad, she glad, Louis bag, she in a bag, she bad, 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 in a bag, hit it slow, hit it fast, she ride me till I crash, 400 minutes, I last, she compliment my swag, all the niggas, harass, all the bitches wanna be her friend now, she laugh, she buy me in a Bentley, cool, she got niggas and bitches too. She wear all white to church. Ooh. Only Birkin, not Dooney and Burke. Ooh. Birkin bad, fuck a tag. Fuck me and she fuck me bad. Whispered in the ear, you got these bitches beat, they running laps. Know you something special, you figured it out, you from the trap. Step out when that dress, showing that ass, and it's a fucking rap. That ass, that ass, that ass, that ass, that ass. your body go. Let's make a night to remember, from January to December. Let's make love to excite us, a memory to ignite us. Yeah, let's make honey, baby, soft and tender. Let's make sugar, darling, sweet surrender. Let's make a night.